So, ito yung tinatawag na friction. Itong parts nito, ito yung tinatawag na friction indicator na pagka nagkaroon ng friction dito, nagta-transmit dito, converted into frictional amperes. Tignan natin ha. Now, pag nilagyan mo ng certain load dito, yan, kung let's say, halimbawa, 50 foot-pounds. Humihinto. Yan, simulated into actual na nangyayari sa makina kapag walang tinatawag na motor oil, yung internal combustion engines natin. Nagsisis yung mga metals natin, yung tinatawag na mating surfaces sa loob ng metal natin. Kapag walang lubrication, walang motor oil, ganyan ang nangyayari. Hihinto. Ganyan, no? Yan. Now, subukan natin yung isang oil na kilalang kilala sa buong mundo, no? Napakaganda yan. Ginagamit ko yan. Yan ang ginagamit kong engine oil ko. Hindi ako nagpapalit ng iba. Okay yan. Subok ko na ito eh. So, testingin natin. Titignan natin dito. Okay? Lagyan natin ngayon ng motor oil yung dalawang mating surfaces. Ayan. Now, bibigyan natin ng foot-pounds ito kung ilang mataas pa rin yung friction niya, humihinto pagka mabigat talaga yung load, So, ibig sabihin, mataas talaga. Yan ang sinasabi ko kanina na nagtataka tayo bakit kumpleto naman yung maintenance natin, nasa on time naman yung change oil natin. Bakit nagkakaroon tayo ng premature overhauling? Anong dahilan? Ito, na kahit anong gawin mo sa ating internal combustion engine, magkakaroon siya at magkakaroon ng rebaba. Ayan, makikita mo yung mga metal particles na yan. Yung kumikislap-islap na yan, nanggaling sa metal-to-metal contact yan, na kahit meron kang motor oil, na kahit special oil pa yan, hindi maiiwasan yan. Admitted yan ng multinationals dahil galing ako sa multinationals nagtrabaho sa Aramco, the biggest oil company in the world. Alam ko ang mga physical structure lahat ng mga lubricants doon. So, itong lubricants na to, although napakaganda, proven na talaga yan na ginagamit, meron pa rin isang bagay na hindi nakita ng formulator yan. Ano yon? Ipapakita ko sa inyo ngayon kung ano yung bagay na hindi nila nakita sa technology na to. Ito yung binabanggit ko kanina na kayang mag-penetrate ng ating produkto doon sa metallic pores ng metal. Na pag sinilip mo sa magnified telescope, so 1 over 1 million micron, iyon, doon mo lang makikita yung elements na to. So, ipapakita ko ngayon kung totoo yung claims ko o hindi. Huwag na kayong bumili sa aking produkto kung hindi totoo itong aking ine-explain sa inyo ngayon. Now, buksan natin ito. Jet 1 Extreme Oil Enhancer. Ito po ang aming product. Ito ang tinatawag namin na mothership, kung tawagin namin. Ito yung nagkikerry lahat ng product na may ikot. Ito yung pinaka-mother. Nanganak na lang dyan sa market, sa ibang pangalan. Pero, yung technology nito, hindi nila nakuha ng 100%. So, ibig sabihin, nasa atin yung 99.99% na technology. Ngayon, papakita ko ngayon. Ang ratio nito is from 5 to 8% by volume. Pero, the more the better. Walang kwan yan. Hindi nagkakaroon ng overdosing yan. No. Kasi, physically, motor oil pa rin siya. Yung viscosity index ito, saka yung viscosity index ng
ordinary motor oil, almost the same. Hindi masyadong kaya hindi nagkakaroon ng alteration or tinatawag na hindi lumalapot yung ating motor oil pagka gumamit ka nito. So, yung designed viscosity index na isang makina, hindi natin ina-adulterate yun. Libre siya. Hindi tulad na nabibili natin na Teflon na pag inilagay mo doon is halos ayaw malaglag. Ibig sabihin, pag inadulterate mo yung viscosity index ng isang makina, yung design viscosity ng isang makina, magkakaroon ng tinatawag na resistance to flow. Yung resistance to flow na yan, nagpapabagal doon sa pag-ikot ng system ng motor oil sa engine, internal combustion engine natin, magkakaroon ng tinatawag na oil starvation sa ibang parts. Kasi nadidelay yung travel niya dahil masyadong malapot. Ang ating produkto, walang adulteration yan. Hindi nagkakaroon ng pagbabago ang viscosity. Point something na lang. So, safe tayo. Marami man ang ilagay natin, walang problema. Okay, titignan natin dito kung kaya niyang inalify yung friction dahil pag kumapit ito sa metal, tignan natin kung ano ang magiging resulta. Okay? Nakita nyo naman kanina, no? Unang pisil ko pa lang, nakita mo na, hindi na umakyat. Unang pisil ko pa lang, Ano nangyari? Sinagad ko na. Ayan, oh. Ah, 25 lang yung rating. Samantalang kanina, 50 foot-pounds lang, pumapalo na sa maximum hanggang sa humihinto. O ngayon, tignan natin, ngayon, isagad ko. Ano nangyari? Ibig sabihin, yung ating elements, pumasok na doon sa metallic force na yan. Naging ganyan yung surface ng metal. Naging smooth na yung surface ng metal, naging ganyan na, hindi yung dating open na ganyan. Na pag nilagyan mo ng pressure, magsisis talaga yan, magkakainan yan. Samantala ngayon, ganyan na yung surface na sa atomic level, magkiskisan man yan, nagkakaroon ng tinatawag yung repel. Pangalawa, the technology nito na isasabihin ko sa inyo, ang surface ng metal, pagka meron ka nito, nagiging parehong positive or nagiging parehong negative yung surface ng metal. Magdikit man yan, hindi tulad nung dati na isang positive at saka isang negative. Pag nagdikit yan, magi-spark yan. Ngayon, hindi na. Parehos kasi sila. Pag magdikit man yan, repel. Wala yung friction. So, na-eliminate na natin ngayon yung friction. So, ngayon, sasabihin ko sa inyo ngayon kung ano ang dahilan kung bakit nakakatipid tayo ng 10 to 15 to 20% sa fuel. Doon sa ibang nagkiklaim ng products na sila, ang kanila ay yung technology nito, nagsasabi lang sila na nagsasabi na kaya nilang magtanggal ng reduction ng fuel. 20%, maximum pa nga sila sa 25%. Napaka-bountiful naman nun. Sobra. Tremendously. Pero, tayo, kaya nating i-prove, kaya nating i-explain kung bakit. Okay? Kasi, ang fuel, ganito yan. Yung mixture, yung stoichiomatic mixture na tinatawag, ito yung isang branch sa chemistry na nagkakaroon ng tinatawag na definite tawag doon, stoichiomatic, yung tinatawag na total or exact mixture ng fuel sa air na pagka nag-introduce
doon sa tinatawag na intake, ano? At pagka nanggaling sa baba yung pistoning at saka umakyat na sa cylinder wall, didikit niyo yung piston ring sa cylinder wall, ano? Doon magkakaroon ng tinatawag na compression, ratio. Tataas doon sa sabog, ano? Now, pagbaba niya, yun ang problema ngayon yan. Yung pangalawang pag-akyat niya, maraming escape of gases dito. Now, pag maraming escape of gases dito sa cylinder wall, magkakaroon ng less yung tinatawag na compression ratio. So, hindi buo yung compression ratio natin, hindi ngayon sasabog ng husto yung mixture ng fuel at saka air. Now, kapag meron ka nito, yung micro scratches na nag-create ng less compression ratio mo na sumisingaw sa cylinder mo, sinilled up niya yan. Pag push niyang ganyan, wala na ngayong singaw dito. Buong-buo yung combustion mo. Sunog na sunog ngayon. So, ibig sabihin, less fuel, more power. So, nakakatipid ka ngayon. Yun ang dahilan kung bakit nakakatipid sa fuel yung product nito. Na ito, pag inihalo mo sa motor oil. Yun ang dahilan. Hindi nila may paliwanag yan kung bakit nakakatipid ng fuel ang ating product. So, ito naman, bakit tayo nakakatipid ng motor oil? Kasi, doon sa mga metallic, mga surfaces na nagki-create ng friction na ganyan, nagkikiskisan na ganyan, doon nang gagaling yung tinatawag na pagkasunog ng ating motor oil. Nadi-deteriorate. Ibig sabihin, nasisira na yung tinatawag na total base number. Yung TBN natin, bumababa ng bumababa. So, lumalabnaw ng lumalabnaw, yung ating langis, wala ng lubricity. Now, kapag meron kang anti-friction, yung surface mo hindi nagkikiskisan na ganyan, ganito ang surface ng metal mo, paano madi-deteriorate ngayon yung motor oil mo? So, yung motor oil mo, magkakaroon ng panibagong buhay yan. 2 times, 3 times, 4 times. Basta ikaw ay mag-change ka lang ng oil filter, parang fresh uli yung mo. So, nakakatipid tayo 2 to 3 times ng motor oil. Yun ang dahilan. Bakit hindi nila sinasabi ito? Hindi nila alam ang technological aspect ng kanilang produkto na minamarket dyan. Kasi hindi naman sila ang tunay na inventor niyan. Ako ang nakakaalam niyan. So, pagka gumamit ka nito, ano ang unang marirealize mo? Mawawala yung usok ng makina mo na hindi naman sira yung injection pump mo or mga injectors mo, buo, kung diesel ka. Bakit mausok? Kasi na dating may tagas yung mga cylinder mo, pag nag-push siya, hindi na susunog ng total yung combustion ratio mo. Marami yung unbound fuel na lumalabas. So, maraming na uubos na fuel mo na hindi na-utilize. Yun ang problema dyan. Pag gamit mo ng product natin, isisild up niya sa cylinder wall, tulad ng sinabi ko kanina, pag push niyang gano'n sa taas, doon sa compression ratio mo, ma-achieve mo ngayon 95%, 97%. So, paglabas ng usok mo, clean diesel ka na, bluish na. Parang gasolina na yung usok mo. Iyon, kaya natin patunayan. Marami na tayong actual demo nito. Makikita mo sa YouTube. So, ano pa yung pangalawang ma-realize mo dyan? Magtataka ka, bakit ang haba na ng binahe mo? Bakit hindi naman sumasagad yung fuel mo? Bakit ang dami pa dati-dati nakatakbo ka na ng ganong kalayo ubos na yung fuel mo. Samantalang ngayon may mga natitira pa. Ibig sabihin, nag-less yung fuel consumption mo.
Okay? Yun ang katotohanan. Yung pinaliwanag ko sa inyo kanina kung bakit nakakatipid tayo ng fuel. At saka motor oil. Ang pangatlo at napakalaking bagay na ma-achieve natin or savings natin sa paggamit nito is yung prevention of premature overhauling. Tatagal yung buhay ng makina, 5 times, 10 times. 5 years na yan, hindi pa bumababa yung tinatawag na efficiency ng makina mo. Wala pang 10%. 5 years na yan. Oh. So, ibig sabihin, napakaraming benepisyo ang makukuha mo rito. Halimbawa, mawalan ka ng tubig, mawalan ka ng langis. Nasa sabana ka, malayong lugar. Kaya mong tumakbo ng kahit pang 100 kilometro yan na hindi kakatok ang makina mo. Papakita ko ngayon sa friction machine kung bakit totoo yung claim na yun. Na kahit mawalan ka ng langis, mawalan ng tubig, buhay ang makina mo. Eto, tignan natin. Yung metal to metal contact na to, wala ng langis, natanggal na, na-drain na. Ayan. Ayan. Tignan ninyo. Ano nangyari? Ayaw huminto. Ibig sabihin, kahit sagad-sagad mo, ayaw pa rin huminto. No? Oh. Sagad, no? Oh. Yan ang katunayan na kaya nating tumakbo ng walang motor oil. Ngayon, subukan natin yung oil na yan kung gaano katibay. Lagyan natin ng tubig. No? Lagyan natin ng tubig. Oh. 5% lang. Wasak ng motor oil natin pagka nilagyan mo ng tubig, di ba? Tignan natin. Wala pa rin pangyayari. Wala pa rin, di ba? Sagad, normal operating temperature. Namula na yung kamay ko. Tanggalin mo. Tayo tissue. Dali mo na kami. Eto, tissue. Punasan natin. Kita nyo? Pinunasan natin. Ulitin ko. Ano yung nangyari? Lumalaban, di ba? Ito mo, pinunasan na. Di ba? Oh. Paano tanggalin yan? Subukan natin. Okay. Ito, pagtanggal, hindi kaya ng tissue. Ito, carborundum. Oh. Oh. Yan ang pantanggal, carborundum, hindi tissue. Ibig sabihin, yung ating metal, kapag ka nakadikit yung ating oil, kahit sabihin mo na ibaba mo na lahat yung oil natin, nakadikit pa rin siya. Kasi magnetize yung niya, yung physical structure niya. Meron siyang tinatawag na magnetic power. Kaya niyang mag-stay sa metal. Na kahit nakaganon siya, kasi ang oil, pag nilagay mo dyan, hindi lalaglag. Pero pag ginan mo, laglag yan. Yan, kahit nakaganyan ng 1 linggo, 2 linggo, 1 buwan, hindi malalaglag kasi naging integral parts na siya ng metal. Take note, naging integral parts ng metal. Doon sa atomic level, hindi sa surface. Pinunasan ko na, di ba? Yun ang katunayan, pinunasan ko.
pero hindi natanggal. So, ibig sabihin, nandoon sa metallic force siya sa loob, hindi sa ibabaw. So, ibig sabihin, ibabaw at loob, protektado ang metal ng ating engine parts. So, makakasigurado tayo na ang ating pyesa, pagka gumamit ka nito, magiging superior quality siya. Napakaganda ang pyesa natin na mapipreserve natin. Hahaba ang buhay ng makina. Kaya, yung mga fleet owners, yung mga ang laki ng benefits nila dito. Magkano ang isang makina pagka yung nabag down ka? Total overhauling. 500,000 isang truck. Magkano lang ang halaga nito? 1,500, 2,000 pesos. Naka-insured ka. Naka-insured yung 500,000 mo sa halagang 2,000 pesos or 1,500 pesos. O, di ba? Bakit nag-hesitate ka pang gumamit ng ganito? Samantalang nakita mo na yung physical structure nito, superior quality na siya. Unbelievable. First of its kind sa lubrication technology itong ating product. So, kung gusto nyong masubukan, money back guarantee tayo. Pag hindi maganda, hindi totoo yung claim ko, ibalik nyo yung bote, balik namin pera nyo. Okay? Meron pa akong ipapakita na nakaka-amaze. Ayan, namamatay ha. Tignan natin yung langis na may tubig. Lagyan mo nga ng tubig. Kung pwede pa yung langis na may tubig. Subukan natin. Subukan mo dyan. O bakit? Ito ang katunayan na kapag ang makina natin malagyan ng tubig, hindi masisira yung makina natin. Mag-evaporate lang. Hindi siya pwedeng pumasok sa metallic force doon sa surface ng metal kasi protektado na siya. Pag ordinaryong oil ang gagamitin mo, pag nalagyan mo ng tubig ang makina mo, 5% lang, wasak sa makina mo. Di ba? Kapag ka naghalo yung tubig at langis, nasira yung cylinder head gasket mo, naghalo, wasak ang makina mo, di ba? Pero pagka meron ka nito, hindi mawawasak. Iyan ang katunayan. Ginamit natin motor oil yung merong contaminated na langis dito. Hindi siya nagbago ang physical structure niya. Naging superior quality pa rin siya. Despite the fact na nagkaroon ng integration ng water sa tubig, ay sa oil. Pagka nagkaroon ng tubig kasi, yung motor oil mo, mas mabigat yung tinatawag na molecular weight ng tubig doon sa langis. Iilalim siya. Ibig sabihin, papasok siya sa metal. Pero dito sa ating produkto, hindi makakapasok kasi sealed na yung mga surfaces ng metal natin. Okay. Merong last na ipapakita ko sa inyo. Walang matigas, walang matibay na oil sa apoy. Pagdikit ng apoy, split of seconds lang, wasak. Dahil mataas ang temperatura ng apoy against sa heat resistant ng motor oil. Okay? Tignan natin. Sunugin natin. Yan ha. O, nasunog na. Tignan mo to. Ayan o. Lumalaban o. Oh. Pagdikit pa lang ng unang seconds ng apoy,
automatic na yon na wasak na yung total base number nung kan, wala na siyang lubricity. Automatic na yun. Kung hindi man siya masunog, sira na yung lubricity agent niya. Yon ang matinding tinatawag na thermal resistance ng ating produkto. At kahit abutin pa siya ng 500 degrees centigrade, 700, 1,000, hindi mo kayang tanggalin yung lubrication natin sa surface ng metal hanggat hindi mo siya nililiha or ginagasgas ng carborundum. Yun lang ang pantanggal dyan. Ayan o, carborundum. Ayan. Yan ang katunayan na matibay talaga ang ating langis. Okay. For the time being, I would like to reiterate to everybody na itong product natin, hindi ho ito ordinaryo. Ito, malaking bagay ito para makatipid tayo sa ating operation. Maging personal man or maging sa mga heavy equipment natin, mga trackings natin na nagtatraverse dyan. Pagka meron ka nitong ating product na to, sisiguraduhin ko sa inyo na malaking tulong ang ma-achieve nyo rito. Yung savings nyo rito, yung 50% ng maintenance cost niyo automatic na tanggal. So, sana nga po, subukan natin ito. Wala naman pong mawawala kung magsubok kayo para malaman niyo ang katotohanan. Pero nagbibigay naman ako ng assurance bilang inventor nito na superior quality ang ating product. Makakatulong po ito ng malaki sa ating mga operation. Maging personal man yan o maging sa panghanap buhay natin. Sana nga po, magtulungan tayo na sana itong produkto natin bilang isang Pilipino, huwag nating ipagkait yung pagkakataon na merong isang katulad ko, isang Pilipino, na nakagawa ng isang bagay na intended talaga para sa atin.